pakikinig sa banal na salita ng Diyos. So, once again, happy Sabbath and may God bless us all. Okay, good morning. Happy Sabbath, everyone. For our call to worship this Sabbath day, kindly open to your Bible in the book of Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with his singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves, and we are his people, and the sheep of his pastures. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. For our thoughts on Sabbath, the Sabbath was followed at the creation. As ordained for man, it had its origin when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Job 38 verse 7. Peace be brought over the world, for earth was in harmony with heaven. God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And he rested in the joy of his completed work, according to Genesis chapter 1, verse 31. Because he has rested upon the Sabbath, God blessed the seventh day and sanctified it. Set it apart to a holy use. He gave it to Adam as a day of rest. It was a memorial of the work of creation, and thus a sign of God's power and his love. The scripture says he had made his wonderful works to be remembered. The things that are made declared the invisible things of him since the creation of the world, even his everlasting power and divinity, according to Genesis chapter 2, verse 3, Psalms 111, verse 4, and Romans chapter 1, verse 20. Please stand. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, make this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love, that
Father in heaven, we ask that you forgive us from our sins. Be merciful to us, Lord. Please pour us the Holy Spirit in this very hour as we study your word, that it may change us. In Jesus' name we pray. Amen. For our Sabbath expressions of praise, let's open our hymnal on hymn number 263. Save me through another week. Second song, Let's sing on hymn number 203. Live out I like. within me. Jesus, King of Kings.
Stewardship. I'll be reading from the Council on Stewardship, page 65, paragraph 4. It says, "So the Lord has imparted to us heaven's richest treasure in giving us Jesus. With him, he has given us all things, richly to enjoy. The productions of the earth, the bountiful harvest, the treasures of gold and silver are his gifts. Houses and lands, food and clothing, he has placed in the possession of men. He asks us to acknowledge him as the giver of all things, and for this reason he says, 'Of all your possessions, I have reserved a tenth for myself. Besides gifts and offerings, which are to be brought in my storehouse, this is the provision God has made for carrying forward the work of the gospel.'" Our deacon is now ready to receive our offering, our tithes and offering. Cause the earth is dry and needs to drink again, and the sun is high and we have Check. Rinig mo ako? Malakas? surely you can see we're thirsty and afraid. But maybe not today. Maybe you'll provide in other ways. And if that's the case, Para ito yung naririnig. Check, check. give thanks to you with gratitude for lessons learned and how to thirst for you, how to bless the very sun that warms our face if you never send us rain. Daily bread, give us daily bread. Bless our bodies, keep our children fed. Fill our cups, then fill them up again tonight. Wrap us up and warm us through, tucked away beneath our sturdy roots. Let us slumber safe from danger's view this time. Let us pray. Our Father, we thank you for your goodness unto us. All we have is yours, Father. And please receive our tithes and offering. May this money be used for your glory. This we pray in Jesus' name, amen. For our scripture reading this morning, open the Bible in the book of Isaiah 8, verse 20. Isaiah 8, verse 20, it says, "Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila'y magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila."
Please kneel. Dakila at mapagpala ng Diyos na nasa kataas-taasan sa mga langit. Makapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon, na kami po ay muling magpupuri ng inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo na inyo pong ibinigay sa amin, na inyo po kaming iningatan at pinagpala. Panginoon, sa mga oras na ito, amin pong dinadalangin ang inyong banal na presensya at ang inyong banal na espiritu at ang banal na anghel, ang siyang aming makasama, Panginoon, na sa mga mensahe na aming matatanggap ay maging handa po ang aming sarili, Panginoon, upang ito ay aming maitatak sa aming puso't isipan. Panginoon, amin pong espesyal na dinadalangin si Sir Win Pasampa, na ang inyo pong lingkod ay itago niyo po sa cross ng Calvary, Panginoon, nang sa ganon ang inyo lamang pong dakilang pangalan ang may taas, at ang mga mensahe na aming maririnig sa umaring ito ay maging silbi po itong maging handa kami sa inyong pangalawang pagdating. Ama, maraming salamat po sa pagdinig ng aming panalangin. Ito lamang po ang hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. The great
Check mic. Happy Sabbath po. Na-switch mo na yan. Ken? Rinig mo ako malinaw? Okay. Thank you po. Let's pray. Our Father in heaven, we praise you, Lord, for the Sabbath. We praise you for your daughters, sons and daughters who have come to listen to your word. We ask that you give us humility, give us wisdom and understanding to do your work, to understand your word, and to live out your word so that we can be ready for your soon coming. In Jesus' name we pray. Amen. So, happy Sabbath po. Relax lang. Relax lang kayo. Thank you po kay Ma'am Janine sa pag-invite sa akin dito. Ang request niya po na topic ay tungkol daw sa prophecy ba yun, ma'am? And parang revival and reformation, parang ganun. So, ang aking pong naisip na i-present sa inyo, sa atin, i-review, ay ang huling mga, ano yun, sir? Kaganapan. Yan. Last day events. So, are there foreigners around? Uh-huh. You're welcome to the Philippines, my brothers and sisters. So let's go right into the topic. So if you look in the table of contents, nakikita natin dito, mga kapatid, na parang sequential ito. So ano ang mangyayari sa last day? Ayan. Earth's last crisis, signs of Christ's soon return. When shall these things be? Because the disciples also wanted to know kailan. Kasi sabi ni Jesus, kita nyo yung temple na yan sa Matthew 24. Magigiba yan. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi, kailan yan? Sabi niya, walang nakakaalam. So, ano ang last days church? God's last day church. And then, the devotional life of the remnant. Ito is yung favorite chapter ko. Yan. Lalo marami akong pagdebate sa Facebook niyan. Yung mga naninira sa Adventist Church. Madali lang mag-quote dito. Kalahati lang yung kino-quote nila dito. Yung mga problema lang. Pero yung mga solusyon, hindi nila kino-quote. Ayaw nilang basahin. Kasi pag kino-quote nila yun, babalik din sila.
Ito, devotional life of the remnant. Anong gagawin natin? Lifestyle and activities of the remnant. Ito yung gagawin natin. Anong gawin natin habang naghintay tayo? Yan. Walang tamad na makakarating sa langit. Yung hinangin lang daw, nahangin lang, ganun. Sabi ni Ellen White, walang Kristiyanong nahangin, napadpad lang sa langit. Kailangan may masipag tayo. Country living, ay, kayo, nandito kayo sa country, the cities, anong mangyayari dun sa mga syudad, ano yung mga Sunday laws, ano yung time of trouble, little time of trouble, ang mga pandaraya ni Satanas. Kaya po ang ating scripture reading ay Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to his word, to this word, it is because there is no light in them. So lahat ng ating paniniwalaan ay kailangan ayon. Sa Tagalog kasi yung according, ano yun? Ayon. Halimbawa, sinabi ko, pagkatapos ko dito sa Chrysanthemum, ako ay pupunta sa Balibago. Tapos sabi ni Apple, hindi, sabi ni Sir Win, pupunta daw siya sa sa apartment. Yung bang sinabi niya ay ayon sa sinabi ko? Yun bang sinabi niya ay kontra sa sinabi ko? Hindi. Paano pag sinabi ko, pagkatapos dito sa Chrysanthemum, pupunta ako sa apartment. Tapos sabi ni Ate Jessa, pupunta daw si Sir Win sa PIC. Yun bang sinabi niya ay kontra sa sinabi ko? Hindi yan, pareho naman direksyon, di ba? Pero, yun ba ay ayon sa sinabi ko? Hindi. Hindi siya kontra, pero hindi yan ayon. Ang sabi sa Bible, kailangan ayon yung idea, yung practice sa Bible. Pag ayon, sigurado tayo na yan ang gusto ng Diyos. For example, yung infant baptism, ito sa fundamental beliefs, no? Yung infant baptism, yung pagbinyag ng mga sanggol. Pinagbabawal ba yan sa Biblia? Hindi natin alam. Wala tayong makita. Thou shalt not baptize infants, babies, etc. Pero, hindi siya ginagawa doon, di ba? Hindi siya ayon. Kaya, hindi yun, sabi sa Isaiah 8:20, walang liwanag. So, hindi natin ginagawa yan. So, pag hindi ayon sa Bible, hindi natin aksayahan ng panahon kasi yun. So, inimbestigahan ko lahat ng ating beliefs. At, praise the Lord, lahat siya ayon. Kaya, yung fundamental dapat ng Bible verse sa ilalim. Si Satanas, mag-imbento siya, saan ba yun? Mag-imbento siya maraming bagay na kontra sa Panginoon, sa sinasabi ng Panginoon. Kasi yun nga ang great controversy. Pag may sinabi ang Diyos, sabi ni Satanas, hindi, mali yun. Ito ang dapat. Yan ang controversy sa langit. Pero minsan, pag hindi sinabi ng Diyos, ito na lang gawin natin. Kahit na hindi naman ini-encourage sa Bible. Yan, last day deceptions. Kaya, doon tayo mag-iingat. It has to be according to the word of the testimony or the Bible. Yan. Sa Bible tayo, nandun yung safety natin. The shaking, ayan. Makikita natin bakit may mga umaalis sa church. At saka yung latter rain, ito ang kailangan daw ng Seventh-day Adventist Church. Ayan. So, parang ganyan. Mabilis lang to kasi hindi ko naman babasahin po yung buong book. Babasahin ko lang yung mga title. Okay. Tapos kung ano yung ipinapanalangin ko na kailangan nyo, hello, check, na kailangan nyo, yun ang, kaya bilisan nyo po ang pakikinig. Okay. Yan. Chapter 1. Yan. Maraming problema. Yan. Earth's, ito lang babasahin ko mga kapatid. Widespread apprehension about the future. Calamities. Nakakarinig ba kayo sa YouTube o sa Facebook na may nagsasabi na yung mga lindol at saka kung ano-ano ay kinokontrol ng mga tao? Huwag kayong maniwala dun. Hindi nga nila maiwasan yung lindol. Paano pa makontrol? Ito po ang sabi, the calamities by the land and sea, unsettled state of society, the alarms of war are portentous. The forecast, the agencies of evil are combining their forces, consolidating, they are strengthening for the last great crisis. Hindi pala yan. Sorry. So, mali yung aking nabasa. Evil, gusto ni Satanas na patayin tayo lahat. Pero, ang anghel, kinikip, hindi kasi pag God's will na tayo ay mamatay. Hindi pa tayo papayagan mamatay. Ayan. So, troublous times soon to come. Kung palagay nyo, mahirap na yung taal,
mahirap na yung COVID. Anong sabi ng prophecy? Mas mahirap pa ang susunod. So parang ano pa lang yan, quiz. Meron pang exam sa susunod. Di ba? Troublous times to come, soon to come. Magiging lawless. Kung nakikita niyo yung mga nagrarally doon at saka nanggugulo. God has always warned. Ito ang maganda mga kapatid. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Lahat ng sakuna sa buong mundo, before ng flood, nagpadala siya kay Noah. Si Noah. Before ng everything, God has always warned of coming judgment. God has told us what to expect in our day. Yan. Sabi doon sa Mark 8. Okay. Kaya, ngayon din, meron din tayong last day events. And kailangan natin maintindihan ang prophecy ng mga huling mga panahon. Kailangan natin intindihin ang books of Daniel and Revelation. Kakatapos lang namin ng 2 weeks, ma'am, dun sa sa kadena. Sabi ko siguro naiinggit sila dun sa Chrysanthemum. Gusto niyo rin ba ng ganon? Imbitahan niyo yung, hindi ako yung ako lang yung cameraman. Sila yung mga galing sa COT ang kausapin niyo. There is, yan, kailangan daw natin intindihin ang Daniel and Revelation. Kasi, ay yung great controversy, yan, parang experiment ni Satanas na 6,000 years. Malapit na matapos. Ngayon, parang examination yan para sa atin. Kasi, saan ba tayo kakampi? Papasa ba tayo o hindi? Ang book natin ng reviewer ay yung Bible. Di ba? Tapos, ang timeline natin ay yung Bible din kasi hindi ni prophecy, malalaman natin kung anong mangyayari in the future. Ngayon, kung ayaw natin basahin, ay talagang babagsak tayo kasi di ba hindi natin alam kung ano mangyari. Kaya kailangan natin pag-aralan ang Daniel and Revelation. And kailangan daw natin yan, kept before the people. Kaya po in-invite tayo ni Ma'am Janine. Keep future events in proper perspective. Minsan, nagugulumihan na tayo. Bakit ang gulo sa church? Bakit ang daming nagbabackslide? Bakit ang daming kaguluhan, daming chismis, daming ganun. Minsan, pag nabasa ko yung sa Facebook, yung mga chismis ng unang panahon, sabi ko, saan ba papunta yung church? Parang nagugugulo na. Wala naman sa Bible yung women's ordination, bakit ganyan? Pero nakita ko, nung naguguluhan ako, tiningnan ko yung prophecy sa aking pagkaalala. Sa dulo, darating ang Panginoon. May daratan ang Panginoon na pure church. Sino yun? Nandun yun sa God's Last Day Church, yung nagtuturo ng keep the commandments of God. Wala naman ibang nagtuturo ng lahat ng commandments. Tapos nakita ko dun, aayusin pala ng Diyos lahat ng problema. Yung mga ayaw makulit, yun yung aalis. Pero yung mga faithful, yun yung magiging true church triumphant. So, sa mapa ng history at saka prophecy, tuloy-tuloy yan. Yan. So, wag tayong mamroblema. Yan ang proper perspective ng future events. Aayusin ng Diyos lahat ng mga bagay. Ano pa po? Ayan, signs of Christ soon return. Ayan, si Jesus na nag-prophesy na darating niya panahon na yan, si Jesus Christ mismo. Sabi niya sa mga disciples, may signs in the heavens, ayan, signs on the earth, yung mga sun, moon, and stars, meron kaming teacher dati. Sabi niya, alam niyo yung paglilim ng langit, pag pula ng araw, hindi yan, nasa Bible yan. Pero sabi niya, in history, nangyari yan kasi nung panahon ng gera, lahat ng lalaki pumunta na sundalo, naging sundalo. Tapos pag-uwi nila, pagkatapos ng gera, pinauwi sila lahat. So anong nangyari sa mga farm nila? Lahat damuhan. Ang pinakamadaling linisan yung damuhan, sunugin. So lahat ng sundalo, nagsunog ng kanilang mga farm. Yung sinunog lahat, umusok lahat sa langit, naging pula daw yung araw. Kaya daw, hindi daw yun yung sign. Sabi ko, sir, hindi naman ibig sabihin na ma-explain natin, hindi na yun sign. Ang sign ay hindi naman necessarily miracle. Kasi yung rainbow, sign yun na hindi nababaha ulit ng buong mundo, di ba? Buong mundo. Pero, na-explain ba natin yun? Prism effect lang yun, di ba? Pag may ilaw, tapos may prism, gumaganon yung mga kulay. Maglagay ka lang ng hose, iganyan mo yung hose dyan. Pag ganyan mo, tikita mo, may rainbow dyan, di ba? So, na-explain natin, pero sign pa rin yun. So, kahit na na-explain natin yung mga nangyayari scientifically, sign pa rin po yan. Nakipag-debate pa ako sa teacher ko. Yan, false prophets. Anong karakteristik ng false prophets? Siyempre, nagtuturo sila ng wala naman sa Bible. Or yung nasa Bible, nagtuturo na, hindi yung totoo. Kasi ganyan-ganyan. Mas magaling pa sila kaysa sa Diyos. Para silang si Lucifer.
Ayan. An experience with a false prophet. Usually, yung kinikwento ni Ellen White dito, yung false prophet, masyado siyang emotional. Hindi truth. Dapat kasi ang naka-base sa Bible talaga. Excited ka o hindi excited, totoo pa rin yun. Kahit na, kaya lang may mga preacher na ganyan na ganyan. May mga preacher naman na parang boring magsalita. Pero marami na napapapinyagan kasi hindi yung dynamic ng speaker. Yung katotohanan po. Ayan, di ba? Next, gluttony. O naku, parang, sa akin hindi halata itong gluttony. Gluttony and, alam niyo ba yung gluttony? Yung busog na, kain pa ng kain. Ay, oo nga, pero sa akin sir, hindi halata ito. Kaya, may excuse ako. Kasi nung unang panahon, di ba, before ng flood, anong ginagawa nila before the flood? They were eating and drinking. May masama ba sa pagkain at eating and drinking, dressing are made the aim. Wala nang inisip kundi pagkain, at saka damit. Yan lang daw iniisip nila. Naku, parang may nakaka-relate dito Yan po ay mga warning. Hindi ako dito para nagpunta para i-condemn kayo, kundi para makaprepare tayo, no? Matulungan tayo kung paano gagawin natin sa ating buhay. Kasi lahat tayo may maraming kalokohan. Kailangan natin magsisi. Okay, yan daw before the flood. Ano pa? Deeds of violence. Dito hindi naman tayo ganyan kasama na maraming susuntukan, etc. Usually yan yung dun sa ibang bansa. Wars and disasters. Yan. Dito wala naman, dun lang sa Mindanao may war. Yung disaster, lagi na lang yan. Every ilang buwan may natural disaster na confusion, collision, ayan, mga banggaan. Great. Pag may natural disaster, hindi ibig sabihin na second coming na kinabukasan. Pag maraming natural disaster, mas malapit na. Pag marami na, mas malapit na talaga. May nakita akong graph ng mga natural disasters sa internet. Pag ganyan, parami ang natural disasters. Wars and disasters, yan. Great balls of fire, yung mga nasusunog. Yung sumabog sa Lebanon, parang laki ng apoy. Sa Beirut. Earthquakes and floods. Uso yan dito sa atin. Dito, si Ellen White, sabi niya, yung mga Adventist school, pabili kayo ng lupa, doon kayo bumili sa mataas, sa bundok. Kaya, di ba dito, hanapin niyo lahat ng Adventist school, nandun sa walang daan. Di ba? Yung MBC, yung Naga View, yung Tirad View, nandun sila sa dulo. Pag nandyan na sila sa city, magugulo na yung mga estudyante nila. Kaya, sabi ni Ellen White, kaya dito sa Cavite, pag yung low class, no class, dito wala naman baha, di ba? No class tayo, lagi tayong no class, walang baha. Advantage yun kasi, sabi ni Ellen White. Earthquakes, yan. Parami ang earthquake. Crime, famines, and pestilence. Yung crime, yung pestilence. Yung crime ay yung, alam niyo na yan, famines, taggutom. Pestilence, yan yung pest sa mga COVID-19. Parami yan ang parami. Magka-COVID-20, COVID-21. Yan pa. God's purpose in calamities. Bakit naman pinapayagan ng Diyos itong mga to? Ayan. What does it mean? Ayan, kasi maraming kayamanan ang hindi ginagastos sa tamang paraan. Ino-oppress ang mahihirap. Ayan, nakaka-relate tayo dyan. Lord, do not therefore protect the property. Kaya yung mga rich people, nangangasira yung kanilang mga bagay-bagay. Okay. So, ano naman ang nito? Ayan. The plagues of God are already falling upon the earth, sweeping away the most costly structures. Will not this judgment bring professing Christians to their senses? Ito yung meaning, ito yung ibig sabihin. God permits them to come that the world may take heed, that sinners may be afraid and tremble before Him. Diba? Pag bagyo tayo at nabaha, yan, mas maraming tao sa church. Diba? Pag lumindol, pag lumindol ng Friday, kinabukasan, puno yung church. Yan yung purpose kung bakit, para mauntog tayo sa ating mga
katamaran. God has a purpose in permitting these calamities to occur. They are one of His means of calling men and women to their senses. By unusual workings through nature, God will express to doubting human agencies, which He clearly reveals in His Word. Totoo na merong katapusan ang mundo. Yan. So yan po ang attitude natin pag maraming nangyayari, mga warning yan sa mas marami. Coming events are in the hands of the Lord. No problem. No problem. Kahit gaano kalakas ang lindol, the world is not without a ruler. Ang Diyos pa rin ang may control at may hawak ng lahat ng mga bagay. Ayan. So whatever happens to us, don't worry. Kasi sabi nga kaninang Sabbath School, ano yun? Everything works for the good. Oh. Pero may kadugsong yun of those who love God and keep His commandments. Ayan. Ayan. Okay. Heaven's regard for earth's. Minsan nananalangin ako, bakit hindi sinasagot ng panalangin ko? Siguro may hindi ako kinikip na commandment. Kasi everything daw works for the good. Heaven's regards for earth's affairs. So tinitingnan tayo mga kapatid ng langit. Sabi sa Bible, we are made a spectacle unto men and angels. Ibig sabihin, tinitingnan tayo ng mga anghel na unfallen. Yung mga fallen, tinitingnan tayo, gusto tayong malaglag. Yung mga unfallen angel, mas marami naman sila. Tinitingnan tayo at humingi silang pahintulot sa Diyos na tulungan tayo. At saka yung men, sino yung men? Si Enoch, si Moses, tinitingnan tayo. Yung mga unfallen na beings sa ibang worlds, tinitingnan tayo. Kaya mag-iingat tayo sa ating ginagawa. Marami tayong pagsisisihan. Buti na lang may pagsisisi. No? Nakakaya yung mga ginagawa natin dito sa earth. Nakikita pala nila yun dun sa langit. Tapos naka-record. Oh, sinong accountant dito? Nakasulat yung lahat dun sa books. Anong gagawin natin sa 1,000 years after sa heaven? Babasahin natin yung mga kalukuhan na ginawa natin dito sa langit, sa lupa. At buti na lang, nakasulat dun, naghingi na yan ng patawad. Nagsisi na. Oh, kung walang pagsisisi, nako, nakakahiyang pumunta sa langit, makikita natin ang kasalanan natin. Lahat naman tayo may kasalanan, kaya magtatawanan tayo dun. Ito kasi hindi nagsisi o wala dito. Kaya mga kapatid, wag na yung problemahin yung mga kasalanan nyo. Madali lang magsisi. Magsisi lang tayo and napapatawad yan. Kaya nga ang Panginoon pumunta dito sa lupa para mapatawad yung ating mga kalukuhan. Heaven's regard. Ayan. The whole universe is watching. Tingnan yan. The whole universe is watching with inexpressible interest the closing scenes of the great controversy between good and evil. Sinong mananalo? Good or evil? Oh, praise the Lord. Good ang mananalo. Sinong mas marami? Good or evil? Oh. Kasi mas marami yung angel ng Diyos, di ba? 2/3. Yung angel ni Satanas, 1/3 lang yun. Pwede pang gumawa ng Diyos ng unlimited na angels kasi siya nga gumagawa ng angels eh. Di ba? So, ilan ang may kasalanan na mga world? Isa lang, tayo lang yung makulit. Sabi kasi ng Diyos, huwag niyong lalapitan yung puno. Bakit kasi sa gitna pa nilagay daw yung puno, no? Parang yung sa enrollment, kung ano yung nilagay sa gitna, do not click. Biro niyo yun, nandun sa gitna ng screen, nakalagay, do not click. Napakalaking pagsubok. Parang nandun sa hardin, yung nandun sa gitna, yung bawal. Anyway, kailangan yan ang test ng loyalty at saka ng Kaya, ang makakarating sa langit yung marunong sumunod. Yung hindi marunong sumunod, nako, baka magkagulo ulit doon. Kaya yun ang pinapractice natin dito sa langit. Kaya tayo pupunta sa school, kaya tayo nangangaral para ma-practice natin yan. Okay. Next. Kailan? Sabi ng disciples, kailan po yan? Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? And Jesus did not answer his disciples. So, gumawa siya ng dalawang prophecy. So, ang time ng Christ's return is not known. We are not to know the definite time either of the outpouring of the Holy Spirit or of the coming of Christ. Okay, hindi natin problema yun. Ang problema natin ay lagi tayong handa. Ayan. So, sabi nung iba kong kaibigan, Sir, sabi ni Ellen White, hindi daw malalaman ang hour and day. Pero baka malaman natin ang year. Sabi ko, tingnan nga natin yung nakasulat. Sabi ni Ellen White, no more time prophecy beyond 1844. Ibig sabihin yung 1844, time daw yun. Time, hindi year, time.
Ibig sabihin, sabi ni Ellen White, yung year at saka yung time, isa lang yan. Kasi ang year, time din yan, di ba? So, kasi kinocompute nila, 4,000 years daw before Jesus Christ. 2,000, tapos 6,000 daw. And then, pag tinahin nyo 6,000 years si Ellen G. White, I think 6,000 years yung palugit ni Satanas. Mag-eksperimento ng kanyang gobyerno. At saka magkakaroon ng rest of the earth, 1,000 years. Parang isang linggo yan eh. Di ba? In Bible prophecy, 1 year is, So, kinocompute nila ngayon. Pero sabi dito, Jesus Christ, walang nakakaalam. Sabi ni Ellen White, walang time prophecy beyond 1844. So, kahit mag-imagine kayo ng date at year dyan, hindi natin pwede ituro. Kasi, time setting leads to unbelief. Ayan. Hindi natin makokontra ito. No more time prophecy. Pag sinabi natin ang Jesus Christ is coming on this year, kinokontra natin si Ellen White, kinokontra na natin si Jesus Christ. Mahirap yan. Kaya sabi ko, Isaiah 8:20, kung hindi ayon sa kasulatan, walang liwanag dyan. Sabi ni Jesus Christ, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Jesus Christ mismo, hindi niya kinukontra yung mga nakaraang prophets. Kung si Jesus Christ hindi niya kinukontra yung mga nakaraang prophets, si Moses, si Isaiah, si Jeremiah, kayo pa kaya, hindi natin makukontra yan. Kung sabi ni Jesus, walang nakakaalam. Sabi ni Ellen White, no more time prophecy beyond 1844. So, wag na nating imaginein kung anong definite time. Ellen White expected Christ's return in her day, and the delay is explained. Bakit ang Diyos ay hindi pa dumarating kahit parang lampas ng 6,000 years? Pag kinumpute natin, 2020 na. Lampas na. 20 na. Lagpas na. Parang lampas na. Kaya lang hindi natin eksakto malaman. Computin niyo lahat yung sa Bible. Si Enoch, ganto namatay, nagkaanak, ganto. Tsaka nyo malalaman. Pero hindi nyo pa rin malaman eksakto. Bakit may delay? Kasi hinihintay pa ng Diyos magsisi yung mga taga-Krisantimo. Praise the Lord! Gusto niyo ba yun? Hintayin o wag na? Hintayin. Kawawa, sayang ang pinaghirapan. Pagkatapos nag-aaral ng mag-working student, di rin pala makating sa langit. Nako. Naghirap na nga tayo dito sa lupa, maghirap pa tayo sa eternity. Okay lang tayong maloko, sabi ng aking kaibigan si Kay Johnson, okay lang daw maloko sa pera at saka sa lupa at sa sasakyan at saka kung ano, wag lang maloko sa kaligtasan. Di ba? Kasi forever yung yung nakasalalay dun. Yung pera naman, maya-maya, mawala yan, nakawan ka o maya-maya, babalik yan kasi ikot-ikot lang naman ang pera. Di ba? Bakit? Yan. Bakit may 40 years? Bakit matagal? Kasi reklamo daw ng reklamo yung mga Israelite. Hindi ko sinasabi ng mga Krisantimo, ha? Reklamo daw ng reklamo yung mga Israelites sa wilderness. Kaya hindi sila nakakarating sa Gusto nila kumain ng Ayaw nila nung mana. Paglabas nila sa Egypt, pinalitan yung kanyang pagkain. Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay. God's promises are conditional. Sabi sa Bible, everyone who calls on my name shall be saved. But sabi ni Jesus, not everyone who calls Lord, Lord will enter into the kingdom, but those who do the will of my Father. Kasi yung mga promise ng Diyos, conditional yan. Di ba? God's promises are conditional. Tingnan natin sa history ng Bible. What Christ is waiting for ay yung kanyang character ay ma-express, ma-manifest sa church. Ayan. Okay, next. A limit. Kahit ang Diyos ay long suffering, may mapupuno din ang kanyang ang cup ng kanyang wrath. Ayan. Kaya mabubuhos din yan later. Pero ang Diyos ay naghihintay pa rin sa atin. Transgression has almost reached its limit. Malapit nang mapuno. We should keep the great day of God before our minds. And the time is short. Okay, next tayo mga kapatid. God's Last Day Church. Ito. Anong characteristics ng God's Last Day Church? They keep, akala ko yung teach lang. Kasi tayo nagtuturo, pero nagkikip daw ng commandments. Naku, kasama kaya tayo sa nagkikip? Hindi ko kayo hinuhusgahan. Kundi, gusto ko lang malaman nyo yung commandments para makip natin, di ba? Kasi pag tayo ay naghusgahan, lahat naman tayo puntang impyerno. Kasi lahat tayo may kasalanan. Pero pag tayo nagtulungan, mabuti. Anyway, ayan. So, they keep the commandments of God. Nasa Bible yan. My people, ayan, saan ba yan?
They have the testimony of Jesus. Nasa Revelation yan. They keep the testimony. They have the testimony of Jesus and the spirit of prophecy. What is the testimony of Jesus? It is the spirit of prophecy. So the spirit of prophecy helps to explain prophecy. Kung mahirap maintindihan ang Daniel and Revelation, basahin niyo sa spirit of prophecy. May-explain. Madaling maintindihan. Kasi pare-pareho ang pinanggalingan yan. Yan ay galing, bigay ng Holy Spirit sa mga Bible writers, kay Ellen White, pero galing yan kay Jesus Christ at sa God the Father sa langit. Kaya hindi yan nagkukontrahan. Yan ang napakaganda. Kung merong parang conflict sa Bible, yan ay conflict lang sa ating isip. Sabi nung taga-BRI, umupo sa akin sa tabi ko, nung theological forum sa Ayas. Sabi ko, Doctor, I really appreciate how you fight against women's ordination. I was watching you. Sabi niya, praise the Lord. Because many people don't understand the word according. According means if it's not there, we should not spend time on it. We should spend, the Bible has 33,100 plus Bible verses. We should spend time on that, thus saith the Lord. Yung wala naman dun, huwag na natin aksayan ng panahon. Sabi niya, yes, that's correct. But there is another way to know the truth. Sabi ko, what is it, Doctor? You have to read everything. Kasi pag binasa mo lang yung isang verse, ito na yun. Hindi, baka dun sa kabila, parang kontra. So basahin mo lahat. Kasi pag nakita mo lahat, makita mo yung buong elepante. Di ba yung elepante? Yung nakita yung elepante, yung iba nakatingin sa buntot. Ang elepante pala ay ganito, ang buntot. Yung iba, ang yakap-yakap niya, yung paa. Malaki pala ang elepante. Tapos yung iba, yung sungay yung elepante. Yung sungay pala ang elepante. Pag binasa natin yung buong Bible, makita natin yung buong elepante. Minsan kasi, nag-debate na tayo. Ang elepante ay sungay, ang elepante ay parang poste. Kasi hindi natin binasa yung buong Bible, kaya magkaibang elepante ang nakita natin. They have the testimony of Jesus. Yung buti na lang, maraming, ang Diyos, kung gusto natin makilala ang Diyos, babasahin natin ang Bible. At nagpapakilala ang Diyos sa mga propeta. At para mabasa natin, kaya si Ellen White sinabihan, huwag ka na masyado mag-speaker kasi malapit ka nang mamatay. Magsulat ka na, buti na lang. Kung nag-speaker siya na nag-speaker sa lahat ng ini-invite sa kanya, wala tayong mababasa masyado. Buti na lang nag-slow down siya at nagsulat siya. Ngayon, ang dami nating babasahin. Hindi mga natin mabasa eh. Yan po, the landmark biblical doctrines. Yan, lahat ng doctrines natin ay thus saith the Lord sa aking pagka-imbestiga. Kailangan natin imbestigahan kasi yan. The distinctive mission. Pero hindi tayo mayabang, kami yung remnant. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi. Remnant tayo kasi may mission tayo. Di ba? Sabi ni Ma'am kanina, masaya daw pag nag-voice of youth. Palagay ko sa aking opinion, mas marami kang voice of youth, mas masaya ka. Di ba? Amen? Tingnan mo yung mga hindi nag-amen, siguro hindi pa naka-voice of youth. Di ba? Kaya nga sana, kaya lang kasi yung sem break, wala nang sem break na hindi na walang voice of youth. Makaka-sem break lang ako pag sem break, makaka-voice of youth lang ako pag sem break na pag may voice of youth na hindi sem break. Pag sem break kasi enrollment, wala na akong pag-asa. Maka-voice of youth. The distinctive mission of the Seventh-day Adventist Church, alam niyo mga kapatid, yung mga Israelite, yung mga Pharisee, yan? Mahilig sila mag-Bible study. Katulad mga Adventist. Mahilig sila mag-keep ng Sabat. Tama. Mahilig sila fasting. Nagpo-fasting ba kayo? Pag wala nang makain. Sana naman tayo dyan. Kaya pag tinatamad magluto. Yan. Tapos, kaya lang hindi sila nag-voice of youth. Yung mga Pharisee, hindi sila nag-outreach. Kaya, nung nag-outreach si Jesus Christ, nainggit sila, ba't mas maraming audience si Jesus? Persecute natin. Dapat tayo yung sikat eh. Kasi hindi sila naggagawa ng mission. Ayan po. So, dapat balance ang ating intake at saka yung ating sharing. Yung nabasa natin, dapat isi-share natin sa Facebook. Di ba? Kahit lockdown. Reasons why the Seventh-day Adventist Church was organized? Yan. Kasi God is a God of order. Organization will always be essential. Sasabihin ng iba, mas mabilis yung growth ng church nung wala pang mga officers. Pero, kailangan yan kasi kahit sa langit may officers. Ayan. The special authority of God's church. Pero hindi naman dinideny. Ito yung mga gustong i-quote ng mga naninira sa church. Ayan. Yung church daw ay maraming weakness and blindness. Totoo yan. Bakit yung sa Israelites ba? May weakness and blindness din sila? Marami. Nakasulat dun.
And yan ay nasusulat sa history for our lesson, para hindi natin ulitin. So that we can learn from their experience. Ayan. The church is in a Laodicean state. Ayan. Abuse at the power of church headquarters. Nasa Ellen G. White writings yan. Yan ang gustong basahin ng mga naninira sa church. O corrupted daw and sentiments, etc. Unfair advantage, etc. Ito pa. Unwise leaders do not speak for God. O may mga leaders daw na hindi tama ang ginagawa. Pero sabi ni Ellen White, ito na, yung mga nasa taas, yun gustong basahin ng mga offshoot. Itong nandito sa baba, ayaw nilang basahin na ito. Kasi nandito na yung maganda. A new denomination is not needed. Hindi na kailangan gumawa ng isang IAS, isang AUP, isang General Conference. Hindi na kailangan yan. Sabi ni Sister White. Kasi si Sister White ang nakakita ng lahat ng problema ng church, yung hindi natin nakikita, binibigay ng Diyos sa kanya sa panaginip. Sinusulatan niya si President, si Treasurer, si ganto, mga hindi niya kilala. Ang dami niyang sinulatan ng mga tao. Napakarami niyang sinulatan. Makibasa natin dun sa mga writings niya. Ini-erase lang ng E.G. White Estate yung pangalan kasi nakakahiya. Pero napakarami niyang sinulatan ng hindi niya kilala, pinakita ng Diyos sa kanya yung mga problema. Sinusulatan niya hanggang napagod na yung kanyang ballpen, napagod na yung kanyang kamay. Pero, hindi naman siya nagtayo ng bagong church. Kahit nakita niya lahat ng problema ng church, hindi siya sinabihin ng Diyos, magtayo ka nga ng isa kasi ang gulo-gulo nila. Di ba? So, a new denomination is not needed. God, ito yung favorite paragraph ko sa buong chapter. Favorite title, God will set everything in order. Oh, hindi tayo ang may-ari ng church, ang Diyos ang nagpapaandar niyan. And God is at the head of the work. He will set everything in order. Ay, itong sentence na to ang pinakamasayang sentence para sa akin. Kahit anong problema natin, aayusin niya ng Diyos. Nasa prophecy yan eh. Paano siya darating at may daratnan siyang church kung hindi niya ayusin? Diba? So, aayusin niya ng Diyos. Kaya, aayusin kayo ng Diyos ngayon. Okay. Kung kailangan daw ng mga adjustment sa leadership, leadership of the God's work, God will attend to that and work to right every wrong. Oh, wow. God will set everything in order. Yung leaders ayaw maniwala, aayusin niya ng Diyos. Siguro papalitan sila o papalitan ng ibang masunurin. Let us have faith that God is going to carry the noble ship which bears the people of God safely into port. Yan, yung mga nakatira sa isla, di ba? Pag mga bagyo, safely into port. The bulwarks of Satan will never triumph. Yan. Huwag kayong mamroblema, talo na yan sila. Kasi sabi ni Jesus Christ sa pakos sa krus, it is finished. Okay. Alam na natin kung sino mananalo. Pero, distribution of responsibility is urged. Kaya maraming deacon, maraming elder, maraming leader. Kasi, kaya nga natin tinuturuan niya ang bawat isa para pag nagloko yung isa, meron pang isa. O, di ba? Para magtulungan tayo. Kasi, alam niyo mga kapatid, marami akong inuupuan na committee. Ang gagaling ng mga tao. Pero, nobody knows everything. Di ba, sir? Hindi na, kahit minsan ako, dami kong gustong gawin sa IOLIS, hindi ko naman naintindihan bakit ba ganun. Buti na lang dyan si Sir Ian, dyan si Sir Hill, dyan si... Oo nga, tama yung wala talagang makaintindi ng lahat ng mga bagay. Ayan. Kaya kailangan natin magtulungan. And lahat tayo may role sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya mag-join kayo ng maraming Okay. So, nag-respond yung General Conference. Sabi nila, sige, tama si Ellen White, tusunod na kami. Ayan, kasi nag-aaway sila noon. Confidence in SDA organization reaffirmed. Ayan, hindi na yan gustong basahin ng mga offshoot. Kasi hindi na sila, sabi nila, mali na. Mamamali na sila dyan. Ayan po, spiritual revival is needed. Yan, kaya tayo in-invite ni Ma'am Janine dito para sa revival. Kasi yung ating mga inaaral dati ay nakalimutan na natin. Patience of God with God's people. Bakit mahal pa rin kayo ng Diyos kahit na hindi kayo sumusunod? Ako noon, dami kong kalokohan. Kahit ngayon siguro, hindi ko lang alam. Pero nagtataka ako, bakit kaya, mahal pa rin ako ng Diyos? Diba, sir? Hindi nyo alam yung mga kalokohan ko, pero alam ko, yung kalahati lang. Yung kalahati hindi ko pa siguro alam kasi hindi ko pa nabasa dito. Pero nagtataka ako, bakit mahal pa rin ako ng Diyos? Kayo ba yung nagtataka, ba't mahal pa rin kayo ng Diyos? Sa dami ng kalokohan na ginawa niyo, o wala kayong kalokohan?
Malalaman nyo. Kung iniisip nyo, wala kayong kalokohan, malalaman nyo ngayon. The patience of God. Pero yun talaga ang nakakahiya na minsan. Bakit kaya sumisikat pa yung araw pag nagising ako kinaumagahan? May ginawa akong kasalanan. May ninakaw ako dun sa sa Jollibee. Yung number, ninakaw. Noon, ninakaw ko yun. Pero nakonsensya ako mga kapatid. Sinauli ko rin. Pero sir, tinago ko sa bag. Tapos dinlagay ko sa CR. Tapos umalis na ako. So, kung nag-iisip kayo kung paano magsisi, manalangin lang kayo, tutulungan kayo ng Diyos. Baka makita ako, sir, Di kakaya naman, yung teacher sa AUP, nagda-drive sa van niya, may number ng Jollibee dun sa harap, nakaganon, di-display ko pa. The patience of God with His people. Dami kong ninakaw na software noon. Buti ngayon kayo, hindi na kayo nagpa-pirate ng Microsoft Office kasi enrolled kayo sa AUP. May libreng Office 365, di ba? Kung hindi nyo alam yun, tawagan nyo yung mga tagalon sa ICTS. Huwag ako, yung mga kasama ko. Patience of God with His people. God works with those who are faithful with Him. Kung binigyan kayo ng 5 na utos at hindi nyo nasundan yung 5 utos, palagay nyo bibigyan pa kayo ng ibang utos ng Diyos? Pag nasundan nyo lahat, saka kayo bibigyan. Hindi ko lang mahanap kung saan dyan. Pero, yung hindi makapasa sa grade 1, ba't pa i-grade 2? Oo, di ba? Kung nasundan mo na lahat yung alam mo, saka ka bibigyan ng Diyos ng additional light. And yun. Kasi ang Diyos talaga ay napakabanal. Kahit yung mga anghel sa langit na hindi pa nagkasala, ay lumuluhod at sabi nila, holy, holy, holy. Si Isaiah nga, si Isaiah, propeta. Dami niyang sinulat. Alam mo, pag binasa yung Isaiah, para kayo nagtutulak ng pader. Parang hindi natatapos. Yung Isaiah, ang haba nun. Pero nung nire-rebuke niya kayo mga tao, kayo mga sinungaling, woe unto you, woe unto you. Sabi niya sa Isaiah. Pero nung nakita niyo ang Diyos, woe is me. Woe is me. Ako pala ay masama. Sinungaling din ako. Woe is me. A man of unclean lips, living with the people of unclean lips. Lahat pala kami sinungaling. Nung nakita niya ang Diyos, pero nung nakita niya lang yung kasalanan ng mga kasama niya, woo, 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 woo. Nung makita na ang Diyos, lahat pala tayo. Ganun kabanal ang Diyos. Kaya nakakapagtaka kung bakit mahal niya pa rin tayo. Yung mga insulto natin minsan sa Diyos, ginaganyan niya lang . Di ba? Pag ininsulto kayo ng mga maliliit na tao, huwag mo lang. Huwag mo pansinin. Kasi wala lang yun, di ba? Ganyan ang Diyos. Kahit tayo, nung unang panahon, naging atheist ako. 2 linggo, sabi ko, walang Diyos. Wala, hindi naman nagreklamo ang Diyos. Na sinasabi kong wala siya doon. Nandun pa rin siya. Pinaalala niya lang yung mga nangyari sa akin. Na sinagip niya ako. Sabi ko, may Diyos yata talaga. Kaya, no choice. We are judged by the light bestowed. Kung hindi niyo alam, God is winking on your sins, di ba? Hindi ko alam. Bawal pala dyan magkuha ng mangga. Sabi, sige, next time, huwag ka nang kumuha. Israel's history, bakit kayo tumatawa? Bawal ba talaga yan kumuha ng mangga? Marami rin akong ninakaw noon dun sa doon sa likod ng bahay namin kasi yung mahabang kwento, wag na. Dito tayo sa salita ng Diyos. The church militant is imperfect. Tayo ba ay perfect? Hindi. Ang church ba ay perfect? Akala ko yung church ay pure church. Yun pala, imperfect pala ang church. Kasi nakikipagwar pa tayo sa ating mga kasalanan. Parang hospital yan. The church is composed of erring, imperfect men and women who are but learners in the University of Christ. Kita niyo? School. Pinalitan ko lang ng AUP. To be trained, disciples, and educated for this life and for the future immortal life. Okay. Kaya pala maraming loko-loko dito sa AUP. Kasi hindi pa tayo perfect. Okay. Naintindihan ko na. The church triumphant will be faithful and Christ-like. Ayan. Sinong magiging kasama nung pure church? Lahat ba tayo? Sana. Pero ang sabi sa prophecy, the members of the church militant ngayon that are faithful, who have proved faithful, will become the church triumphant. Dun sa hindi magiging faithful, salamat lang sa offering nyo. Pero, hindi yun ang purpose natin. Ang purpose natin ay lahat tayo maging faithful. Okay. So, hindi daw lahat ng, bakit negative? Dapat positive yung ating sentence.
Yung mga faithful ang magiging church triumphant. Okay, so let us educate how to be faithful. Okay, next. Devotional life of the remnant. Ayan. Kailangan tayo mag-attend ng worship sa umaga, sa hapon. Lahat ng week of prayer, libre naman yun. Di ba? Sa AUP may libreng subject, chapel period. Okay. Libre yan. Pero yung week of prayer din, libre yan. Yung master guide at saka voice of youth. Pag wala na, lalo na pag wala na tayong makain sa sem break, mag-join kayo ng voice of youth. Para may makain. Kasi maraming pagkain doon sa Mindoro. Madaming saging at saka kamuti at saka makakapangaral ka pa and masaya pa. Pagbalik mo sa AUP, nakaganyan yung kanya yung mukha. Pagkita mo yung mga hindi nag-voice of youth, wala lang, ganyan lang sila. Pero yung mga nag-voice of youth, nakaganyan sila, nakangiti sila. Kasi marami silang natutunan. Yan, devotional life of the remnant. Nung nag-voice of youth ako, hindi ako marunong masyado manalangin. Hirap na hirap ako mag-prepare ng sermon. Pero nung nag-pray ako ng mas mahaba kaysa sermon ko, naging madali yung pag-prepare ng sermon. Dati 1 hour ko babasahin bago ko mag-gets yung sermon ko. Nung nag-pray ako ng 1 hour, 15 minutes lang, naintindihan ko na yung sermon ko. Ganun talaga yata mabagal yung aking utak. Devotional life of the remnant. Twofold life. Ano yung twofold? Pray at saka do. Work and prayer. Work. Ito. Ano yung twofold? Prayer and effort. Effort and prayer. 2, 4 pala yun. Prayer and effort, tapos effort and prayer. Yung mga pray lang daw ng pray, at hindi nagtatrabaho, mamaya, titigil na yan mag-pray. He who does nothing but pray will soon cease to pray. Okay. Ito, yung nakapost dun, di ba? No man is safe for a day or an hour without prayer. Nakita niyo yun? Saan nakapost yun? Marami pa ako dun. Hindi ko pa na-post kasi naubusan ako ng kahoy.